nag-iisip akong mag-resign. Alam nyo, minsan wag nyo nang isiping mag-resign. Kung kaya ng damdamin ninyo, kung iniisip nyo na hindi na kayo para sa bayan, mag-resign na kayo. No? Kasi makakagulo lang kayo eh. Kaysa daldal kayo ng daldal, kalalaking tao, daldal ng daldal. Kembot dito, kembot doon, salita rito, salita doon. Okay, ito, basahin nun natin ang balita ngayon, Kapitulo 1:3-4 ng Ping Lacson. Inamin ni Senador Pampilo Ping Lacson na may mga pagkakataong sumasagi sa isipan niyang magbitaw bilang senador dahil sa anyang sunod-sunod na kontrobersya at negatibong imahe na kinakaharap ngayon sa Senado. Baka naman po medyo nai-stress na kayo sa mga nangyayari, di ba? Or period, di ba? Baka may period. Period, as in kuldok. Yun. Okay, basahin natin. 4:4. Sa isang panayam, tahasang ibinahagi ni Lacson ang kanyang pagkadismaya sa kasulukuyang estado ng sitwasyon. There is a time, minsan nag-iisip akong mag-resign ani Lacson. Mag-resign na lang, dami-dami pang email, dami-dami pang mga posts, ang dami-dami pang mga sasabihin, cheche bureche eh. Kung gusto mag-resign, ganun yun. Diba? May mga pagkakataon na naiisip kong magbitiw. Ayon pa sa senador, tila nawawala na umano ang dating dignidad at kredibilidad ng Senado dahil sa kabi-kabilang batikos at tensyon na bumabalot ditong mga nakaraang linggo. Linggo lang ang lumipas, gusto mo na mag-resign ha? Paano naman po si BP Sara? Banat sila ng banat. Ganito na, alam nyo ba kung bakit hindi nagre-resign si BP Sara? 32 million, tama ba? 32 o 31? 32 million ang bumoto po sa kanya. Hindi siya pwedeng mag-resign. Kung ang 32 million ang magsasabing mag-resign ka na, bababa nga siya eh. Diba? Pero kapag ka mga kongreso lamang o yung mga may ayaw lang sa kanyang wala pang 100,000, ba't naman siya bibitaw? Diba? Kawawa na nga yung mga kababayan ho natin eh. Sabi ng ganito, ang daming project pero wala nang project dito, project doon, pero wala naman nangyayari, wala lang. Di ba? Ito na. Sumating ang kanyang pahayag sa gitna ng lumalalim na tensyon sa Senado, bunsod ng leadership changes. Committee reshuffling, impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Bakit ganun yung boses ko pag si Ping? Laban kay Vice President Sara Duterte at mainit na palitan ng pahayag laban sa isa ng ilang senador. Bakit ho nagkakaganyan ng inyong mga salita? Ito ata yung nagsabi na kaya daw hindi sila nangamusta kasi daw nagla-live Facebook daw yung majority, pinagbibintangan daw sila. Pinagbibintangan eh. Kaya parang hindi na siguro sila nangamusta. Kung talagang hindi nyo alam yung nangyari, ba't di nyo kinamusta? Ma'am Pia, kamusta na kayo dyan? Okay ba kayo? Penging kape. Ganun sana, di ba? Okay na, tama na tayo dyan. Basta Ping, kung gusto mong mag-resign, sabihin mo lang. Ilalike ho ng ating mga viewers yan. Ha? Eto na mga kapatid, pwede nyo rin puntahan ang balita ngayon pero mas maganda kung sa akin kayo pumunta para may kasamang reaction video. Okay, eto na. Eto maganda. Ping, iginiit na mas nire-respeto ngayon ang Kamara kaysa sa Senado. Gago ka ba? Anong lang po, pero kung hindi, mabuti naman at hindi po kayo gagi. Tanong lang naman ho yun. Isa pa hong tanong, siraulo ho ba kayo? Yung kongreso nga po ang madalas binabato ngayon eh. Diba? Madalas binabato ang mga taga-kongreso kasi nga yung mga pinagagagawa po nila na pag-i-impeach kay BP Sara. Tapos sasabihin nyo, porque napalitan ka lang nag-i-eme-eme ka na. Nire-respeto daw ang Kamara. Sige nga, tignan natin kung talaga nire-respeto ang Kamara. Basahin mo natin. Yan. Tawa tayo tawa. Saan ba yung tawa? Yan. Tignan natin yung comment kung talagang nire-respeto, Ping, ha? Dito tayo. Ting ng katiguang kawala na kay buot bayhana ka.
Yun lang, di ko naintindihan. Basta yun, bayhana ka. Okay, next. Sabi mo lang yan, Ping, kasi desperado na kayo. Oh, nadurog ka doon, Ping. Malay mo, may mabasa tayong makaping dito. Oh, naunsa naman tayo ni si Ping, oy, gapataka naman yung og tabi. Basta yun, okay na yun. Malupit sa kamera, mas maraming lolong kaysa sa senador, kaysa sa senado. Sabi niya nung, bangag na rin ang couples. Kasi andyan kayo ni Aw Boy Tindat. Oh, di ba? Kaya kayo nagkakaganyan kasi napalitan kayo, naging minority na lang kayo. No? Kung kailan kayo nagsitandaan, naging ganyan ang inyong mga ugali. Kaya para sa akin, hindi ko nagugustuhan yung ginagawa ninyo. Hindi mo, pre. May period ata ito. Sabi naman niya may period, diba? Period. Lalaki ako, period. Totoo naman, lalaki naman po talaga si Ping. Nire-respeto ko yan bilang isang senador. Macho ako, sabi niya pa ng ganon. Tapos biglang, period. Oh, diba? O ngayon, ulitin natin ha. Basahin, hindi natin uulitin. Okay, basahin ho natin ang sabi na ganito. Ba't ganun yung boses ko? Pag si Ping. Okay. Hindi, lalaki na lang tayo, lalaki. Sabi dito mga kaibigan, ni Ping, tayo lalaki. Lalaki naman talaga si Ping. Mas nire-respeto ang Kamara kaysa sa Senado. Nagpahayag na matinding pag-aalala sa Senador Pampilo Ping Lacson kaugnay sa kasulukuyang imahe ng Senado matapos ang sunod-sunod na tensyon, bangayan at kontrobersyal sa loob ng kapulungan nitong mga nakaraang linggo. Pwede ba yung mga ganun ko? Palike mga kapatid ha. Oy, dumadami na kayong nag-chat dyan ha. Tuloy ho natin. Sa isang panayam, sinabi ni Lacson na tila naapektuhan na umano ang reputasyon na sa Senado sa mga mata ng publiko. Wow! Ang linis nyo, ha? Okay, tuloy pa natin. We never imagine this situation. Mas mataas ang pagtingin ng tao sa House of Representatives kaysa sa Senado. Ani Lacson. Wow, grabe. Ginto. Ginto, ha? Ginto ang tingin mo, ha? Okay, okay. Hindi namin inaakalang darating sa ganitong sitwasyon. Mas mataas na ngayon ang tingin ng publiko sa House of Representatives kaysa sa Senado. Ibig sabihin, nung panahon ninyo, mas mataas kayo kaysa doon sa Kongreso? Wow, akala ko pantay lang ang Kongreso tsaka Senado. Magkaiba lang ng department, no? So parang sinasabi mo dati nung kayo, mas nire-respeto kayo kaysa sa Kongreso. O, di ba? Tinanong mo iginiit na mas inirerespeto ngayon ang Kamara kaysa sa Senado. So ibig sabihin nung panahon ninyo, kayo ang nirerespeto at hindi nirerespeto yung taga-Kongreso. Base lang ako sa pag-unawa ko. Okay, tuloy na po tayo. Ay, hindi pala ganun. Inamin din ng senador na may mga pagkakataong naiisip niya magbitaw dahil sa pagkadismaya sa direksyon ng sitwasyon. There are sometimes minsan naiisip kong resign as senador. Ganun talaga boses mo yun eh. Kahit anong pilit ko, nagiging ganun yung boses pag sipin. Gayon man, iginiit ni Lacson na nanatili pa rin umano ng Committee of Minority Bloc na maibalik ang aniyang integridad at tiwala. Alam nyo, mga kapatid, tama naman si Ping Lacson. May babalik lang din naman yan kung talagang matutuluyang mag-resign si Ping Lacson. Wag na ho kayong magsalita. Ito seryoso. Kung gusto nyong mag-resign na. Or kung nag-aalangan kayo, wag na lang muna kayong magsalita. Kaysa salita kayo ng salita, putak kayo ng putak, daig nyo pa yung babae. Diba? Kung magre-resign, mag-resign. Pag hindi, tahimik lang muna. Ganun na lang. Kaysa naman putak kayo ng putak dyan. Yung taong bayan, kawawa na. Ang ginagawa ninyo dyan, putak ng putak. Dapat ayusin na ho natin, magtrabaho na po tayo. Kaysa ganyan, salita dito, salita doon, kinabukasan si ganito naman ang magsasalita, sa susunod si ganito na naman. Banat kayo ng bayan. Yung mga kababayan natin, paano naman? Diba? Maawa naman po kayo mga kapatid. Okay, next topic na po tayo. Ano na ang susunod na balita? Eto na. Yan, dito. Eto, matindi rin to mga kapatid. Palakpakan po natin. Okay, basahin mo natin. Dinamay na ang Diyos.
Tingnan muna natin yung like natin, ha. Kung ilan na ang ating like. Lola Meg, ha? Wait ka lang dyan, ha? Aha. Punta ka na sa camera, sabi ni, ni Lola Meg. Kung pupunta yan, dapat. Hindi pupunta yun doon. Ang daming crocs doon, eh. No? Baka madamay daw siya, pero malalaman naman yun. Ay, saan na bakit? Ayun, yan. Okay, meron na tayong 74 likes. Maraming salamat sa nag-like ng 74. Naging 76 na. Okay. 135 ang nanonood. Siguro kahit umabot lang to ng 100 likes, masaya na po ako. Ha? Okay, tutuloy-tuloy na po tayo, mga madam, mga ma'am. Sabi ni Cora, kasi bang hindi lang kayo makamove on at baka hindi na madagdagan ang malets. Sabi niya lang yan kasi hindi nila inaasahan na matatalo sila. Okay, totoo yun. Okay, dito na po tayo. Sabi nito, ito matindi to, ha. Yung highlights muna ang ating basahin. Okay, Panginoon naming Diyos. Wow, nagdasal si Erwin Tulpo. Uy, wag niyong idadama yung Diyos pag alam niyo sa sarili ninyong may mali kayo, ha. Ito'y pangkalahatan. Basahin muna natin. Nako, mas delikado yan. Panginoon naming Diyos, ipaalala niyo po sa amin na hinalal po kami ng taong bayan hindi para unahin ang aming mga sarili. Tama yun. Naalala mo pala ba't tinasal mo pa? Diba? Magdadasal lang, palpak pa eh. Tingnan nyo mga kapatid, Panginoon namin Diyos, ipaalala nyo po sa amin na hinalal kami ng taong bayan. So, ibig sabihin, alam mo palang hinalal, bakit dinaan mo pa sa... Yan tayo pag blood control, ang tatahimik nyo Pag mga ganyan-ganyan, ay... Sabi tuloy ni Ma'am Gwen, yung prayer ni Vendalo ay patama niya sa kanyang sarili. Ay, nako, ewan ko ba. Wag niyong idadamay ang Panginoon sa mga walang kabuluhang bagay o hindi naman kaya wag niyong idadamay ang Panginoon kung alam niyo naman na mali ang sinasabi niyo. Pangkalahatan ito hindi lang sa ibang tao, hindi lang sa isang tao. Kapag ka ikaw alam mo sa sarili mo, maling-mali ka na, alam mong meron kang pagkakamali at alam mong kurakot ka, alam mong binayaran ka, alam mong namaletahan ka. Pangkalahatan to Wag mo nang idadamay ang Diyos sa kagaguhan at kalokohan mo. Eme rin Kasi nakalagay sa Biblia na kapag alam mo nang mali yung ginagawa mo, pero ginagawa mo pa, tapos sasabihin mo, Panginoon, Panginoon. Wow. Matakot ka dahil baka maglangoy-langoy ka ba? Lumangoy-langoy ka sa nagbabagang apoy. Mahirap yon, pre. Diba? Uulitin ko. Kayo ba pag napaso kayo ng sigarilyo o kaya nadikit kayo sa nagbabagang apoy o uling o kahit ano pa man, di ba pag naganon sa kamay mo yan, yung uling na nagbabaga, di ba kahit seconds lang yan, magbilang ka 1, 2, 3, di ba ang sakit na? Isipin nyo na lang kung parurusahan tayo ng Panginoon dahil sa ating mga kasalanan habang buhay kang hindi lang katiting na na uling. Kumbaga lalangoy ka sa dagat-dagatang apoy. Di ba? Kung naniniwala kang may Diyos, naniniwala ka rin na totoo yung parusa niya. Di ba? Ano na lang tayo, parang pag last 2 minutes, hihingi ka na ng tawag pag malapit ka ng mategi. Uulitin ko, mas maganda, inuulit-ulit natin to Hindi naman tanga ang Diyos para ganun-ganunin mo na lang. Pinatawad ako ng Diyos. Hindi naman ganun kamangmangang Panginoon natin. May awa ang Panginoon natin. May mga mortal na kasalanan, meron namang mapapatawad. Pero yung hindi mapapatawad, sa tingin ko isa lang ito sa hindi mapapatawad. Yung alam mo nang ginagawa mong mali. Tapos
pinapakita mo pang makadiyos ka, aray. Habang buhay ka sa apoy, yung, ano ba yun, sa dagat-dagatang apoy, isipin mo na lang, no, hindi natutunaw yung balat mo, hindi ka namamatay. Ang sakit nun, mamen. Isang sabihin mo na 5 minutes ka pa lang na nandoon, hindi nalulusaw yung katawan mo. Sa isang oras, pagod na yung baka nga 5 minutes, 15 minutes, pagod na yung katawan mo sa na nagdagat-dagatang apoy. Sasabihin mo, tama na po, tama na. Pero hindi sa'yo ibibigay ang kaginhawaan ni patak daw ng tubig. Nakalagay dun sa Biblia, no? Ni kahit patak ng tubig para sa sobrang mong uhaw o kaginhawaan, wala kang malalasap. Puro pagdurusa. Tapos, ba't gano'n? Hindi ako natitegi. Ang sakit-sakit na nito. Patawarin nyo kami. Ikaw naman ngayon ang tatawanan ng Jesus Christ. Nakalagay sa Bible eh. Kaya, mga kapatid, kung may knowledge lang sila patungkol sa Bible, no, nakakatakot yung parusa ng Panginoon sa atin. Kasi kung iisipin mo yung parusa na yon, grabe ka naman Lord, patawarin mo naman ako, pero wala na, huli na ang lahat. Kaya dito pa lang po sa lupa, hanggat maaari, ano ba tawag dito, yung gumawa ka na ng mabuti, gawin mo na lahat para pag ikaw ay na-deads o bago ka palang ma-deads, hindi ka na matatakot sa kamatayan mo. Alam mo na kung saan ka pupunta. Hindi naman sa alam mo na, no? Pero base naman sa Panginoon, mapagpatawad naman ng Panginoon, hindi ka naman gumawa ng grabing masama. No? Nababasa naman niya puso mo kung masama ka o mabuti ka, di ba? So, ibig sabihin, pwede ka pa niyang mapatawad. Pero kapag ganito ka, na nananalangin ka sa Diyos, pero alam mong mali yung ginagawa mo, nagpapabasbas ka pa. What the F? Durog na nun, no? Okay, base na, next na po tayo mga kapatid, no? Ito, mahirap po yung mga pinagagawa nila. Nasa sa inyo na yan. Basta para sa akin, hindi po last 2 minutes, pwede ka nang humingi sa Panginoon ng tawad. Alam mong mali ka. Yung nakapako kasi sa krus, yung katabi ni Jesus Christ, yung talaga hindi niya alam. Hindi niya nababasa sa Bible, walang ganon. Hindi siya nakarinig ng aral ng Diyos. Kaya napatawad niya yun. Ikaw, alam mo na eh. Nagpapanginoon ka pa eh, di ba? Yun, mahirap yun. Matakot kayo sa Panginoon. Dito, namamalitahan kayo. Pangkalahatan to ha. Namamalitahan kayo kung ano-anong mga lumalangoy kayo sa maraming pera. Pero ito na yung pinakalangit ninyo. May araw din ho para sa inyo. Okay, next na ho tayo. Ano po ang meron? Pag kinlik ko kayo, ano kayong balita to? Here we go. Eto na. Eto na mga kapatid, no? Eto na, oh. Sabi ng ganon, Senator Marcoleta nahaharap sa reklamong plunder at bribery. Bakit ganon? Ba't dati wala naman siyang ganyan? Nung ano pa siya eh. Nung dati pa, nung panahon pa nung congressman pa siya, wala namang ganon. Bakit ngayon biglang kakasuhan nyo na lang? Para naman pong ano eh. Sa akin lang, no, base sa aking pananaw, sa palagay ko lamang, nung majority na sila ulit, bakit bigla nyo nag-iisip na kayo ng mga pwedeng ikaso? Dati wala namang ganyan. So, naahalata ng mga kababayan natin na kaya nyo lang ginagawa yan kasi gusto nyong ubusin yung mga senador na majority. No? Sa tingin ko, ganon. Okay, basahin mo natin dito. Naharap ngayon si Senador Marcoleta sa reklamong plunder. Plunder pa talaga. Okay. Indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree number 46 matapos irekomenda ng Field Investigation Bureau of Ombudsman na ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya kaugnay ng umano'y 75 million campaign donation noong nakaraang halalan. Sana noon nyo pa inano. Bakit ngayon? Di ba? Batay sa complaint affidavit na pirmado noong May 18, kabilang din sa mga pinangalan ng respondent sina dating Quezon City 2nd District Mike Defensor,
Joseph Barrias Espiritu at Aristotel Baluyot Biray, sabi ng ganun dito. Ang dami, ang haba, no? Ayon sa Ombudsman Investigator, tinanggap umano ni Senador Marcoleta ang tatlong magkakahiwalay na donasyon noong Enero 2025 na nagkakahalaga ng, yun naman pala, ba't din noong 2025, ba't nung January pa lang, hindi nyo na pinakulong? Pa nito, mga kapatid, ano? Okay, kung gano'n naman pala, mahaharap pala to, ikaw, sinabi mo, mahaharap din si Romualdez. Diba? Parang gano'n din, may sinabi ka rin na si Romualdez kasama, kasangkot, tapos bakit hindi nyo gawa na ng paraan, ang nasalita na lang ata yun, Pansin nyo yan? Narinig ko rin yun, sabi ng gano'n, ano daw kakasuwa na daw ata si Romualdez, pero anong nangyari? Wala na naman. Sige, sabihin na natin, milyon to. Ba't yung mga bilyon-bilyon? Bilyon yun. Bilyon. Bilyon. Anong nangyari? Ba't ito inuuna ninyo? At katakataka lang, bakit ngayon? Ba't ngayon lang, di ba? Na baka nag-iisip lang kayo ng pwede nyong ikaso kasi nga, malalakas sila ngayon. At pagka nakasuhan na sila or masuspindi sila bilang senador, tapos pag magbobotohan, babalik ulit sa minority. Alam nyo, kitang-kita sa aking palagay lang, sa aking pananaw, parang natataranta na sila. Parang kaso rito, kaso doon, kaso rito, kaso doon. Sir, mas matimbang yung flood control Diba mga kapatid, sobrang timbang nung flood control project. Tapos ito, pwede naman siguro, no? Pero, pwede bang makita na namin kung sino mga sangkot sa flood control? Kung ano-ano yung mga pinag-uunan ninyo, no? Yun lamang po mga kapatid. Dako na po tayo sa kabilang. Eto na. Sabi ng ganun, a warrant of arrest is a warrant of arrest. Whether was issued by a foreign court, international court, or domestic court. Oo naman, naniniwala ako doon. Pero hindi siya pwedeng arestuin kasi nga po wala ng jurisdiction ang Pilipinas sa ICC. Napakasimple, 1 + 1 ulit equals 2. Diba? May 3 na ba yung sagot ngayon sa 1 + 1 equals 2? Hindi naman, wala naman nagsasabing hindi warrant of arrest yung sa ICC. Warrant of arrest nga. Ang problema, hindi na sila pwedeng mangialam. Ngayon, etong Pilipinas, may sarili tayong batas. Inutil ba ang batas natin sa Pilipinas? Tanong lang Hindi naman po siguro. Kasi pwede siyang litisin dito. Pwede siyang ipakulong dito. Di ba? Kasi kung may kasalanan talaga siya, edi pakulong dito. May batas tayo sa Pilipinas, pwedeng makulong. Di ba? Simple, di ba? Dami talaga to si Ping Lacson. Yan na naman tayo, Ping Sinasabi ko nga, hindi na dapat sila mangialam dito sa Pilipinas. Napakalaking 1 + 1 equals 2. Pero bakit ganon? Pinipilit nyo pa rin. Sinasabi nila na hindi na pwedeng arestuin kasi nga wala ng jurisdiction. Pero bakit ganun? Bakit parang agresibo pa rin kayong pakuha si Bato? Pero yung ebidensya baka wala na naman Gaya kay Tatay Digong. Si Tatay Digong, di ba si Tatay Digong, yung to follow up na lang yung ebidensya, parang wala naman nangyari. Ang mangyayari, parang nakikita ko kasi parang iniisa-isa na sila, no? Iniisa-isa na sila mga kapatid. Kaya nakakalungkot man dahil nga nasa kanila yung kapangyarihan. Ito nga po yung pagkakamali ng Pilipinas sa binoto. Dahil nagtiwala tayo, akala natin okay talaga ang Marcos. Pero hindi natin. Ngayon lang nangyayari yung mga ganito Kahit naman yung si Ping, sa tingin ko, alam niya rin kung ano yung tama, ano yung mali. Pero nasa kanila na Wala Diba? Sabi ko nga sa ibang vlog ko, kung kailan naman tumanda, dapat ipakita mo, magpakabuti ka na lang. Kasi hindi mo alam kung kailan ka, di ba? Mamaya, halimbawa, politika ka, tapos magnanakaw ka, tapos bigla ka na lang inatake sa puso, bang. Ang tao, pinaparusahan yan, ginajudge siya ng Panginoon,
base sa nagawa niya sa lupa pagdating ng paghuhukom. Nategi ka na, hindi ka na, wala ka ng wala ka ng pagkakataong makapagbago eh. Nagnakaw ka eh, politiko ka, halimbawa, nagnakaw ka, nagnakaw, dami mong ninakaw. Diba? Tapos, nategi ka, wala ka ng pagkakataong makapagbago. So, sana bagsak mo nun. Diba? Okay mga kapatid, break time tayo, magbabasa-basa tayo ng inyong mga comment. Pataas ako, no? Pataas. Okay, sabi ni Lola Meg, Green, I member po ako sa mismong YouTube channel. Maraming salamat po. Lola Meg, meron po akong isang channel dyan na nasa description. Kasi ito nga, nasira yung algorithm nito. Ayan po yung isa ditong Reactionario PH. Yan po yung ating bagong channel na palulusugin ko po yan. Bali, bago pa lang, alam mo na, maliit lang yan. Baka nga 3 lang ang views niyan. Yan, palulusugin ko po yan. Diyan din tayo magre-reaction video, no? Kasi itong channel na to, pinipilit ko po siyang masurvive. Delete na lang natin. Joke lang. May naposal itong si Pinky na paghahalataan na. Di ba, lagi siyang lumalabas, no? Lagi siyang lumalabas, lagi siyang nagsasalita, lagi nagpapa-interview. Ganon. Diba, no? Hindi ko nababasahin yung mga iba nyo, kasi alam nyo naman tong mga taga-kabila, mga mga malalambot yung mga ngipin ng mga to eh. 'Di ba? Baka mamaya kung ano pang gawin sa atin eh, no? Kaya ito matitindi yung mga sinasabi ni Lola Meg eh. Si Rose, insecure kasi yan. Si Pink, dalawa sila ni Virus. May mga hindi pa ako nabanggit. Okay, si Marvin. Andiyan naman si Marvin Pelas, no? Sana di natin pwede sabihin niya, no? Si Elin ko. Ayan, nandiyan pa naman sila. May mga bago ba? Okay. Maraming salamat sa mga nanonood. Tuloy-tuloy pa po tayo. Teka lang, tatabi na ho natin to. Pangalawang live ko to, no? Pangalawang live natin. Okay, dahil break time natin, manunood muna tayo ng balita. Ano muna natin, ganito muna natin. Yan, eto na yung balita. Pakinggan natin. Ano ba? Wala sa script, di ba? Natural na natural. Balitang Pinoy TV tsaka si Don Mar TV. Panoorin po natin. Ano po ba ang meron naman dito? Here we go. Selfies. I know the peril. I know the danger that it will take. So wala naman akong inkling na may mangyayari. Pero but I thought, sabi ko, ito lang talaga ang bibigay sa amin ng victory, if ever. So umuwi na ako, sa pag-asa ko na 12-12 lang talaga. Alright. Narito ang Balitang Pinoy TV. Lola Meg, ikaw na bahala dyan sa baba, ha? Yung subscriber po ako sa inyo. Salamat. Una nating pag-uusapan itong si former Speaker, Representative Martin Romualdez, ay naghahanda na para magtestigo laban dito sa social media operator na si Franco Mabanta. Itong babae na ito, I think lawyer, no? I'm not so sure, pero mukhang lawyer o spokesperson ito ni Martin Romualdez. Pakinggan po natin ang kanyang statement nang sinabi niya, handa na raw si Romualdez tumistigo. Wow! I-play natin yung video na yan, mamaya magre-react tayo dyan. At last but not the least ay si Senator Marcoleta. Guest na naman siya sa The Spokes sa Billionario News Channel kasama si Attorney Trixie. Okay. Pinag-usapan doon yung nangyari sa Senado, no? At kay Senator Bato de la Rosa at ang impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Pero mas nakakasabik yung sinabi niya kanina, yung handa na raw po na tumistigo si Romualdez. Wow. Magtutugma kaya yan sa sinasabi ni Saldico? Ituturo niya kaya, malamang baka Duterte na naman ituro niya. Putik na. Tuloy tayo. Abangan natin kung ano na ang developments sa impeachment laban dito kay VP Sara at makakuha tayo ng konting updates, no? Mananalo ba si VP Sara dito? O makakuha ba ng vote na 16 ang mga prosecutors? Yan ang alamin natin with Rodante Marcoleta. Pero bago ang lahat, guys, paki-like muna at saka paki-share itong ating video para kakalat ko sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, subscribe na po kayo kasi lagi tayong updated, no, sa ating mga balita, no. Kapag nakasubscribe kayo, walang bayad yan, no.
ma-update kayo, okay? Nakalimutan kong mag-greet sa mga audience natin ha. Greet lang kayo dyan, mga audience ko dito sa Donmar TV. Sa susunod na vlog, babasahin natin yung mga greetings ninyo, okay? Yung mga pa-shoutout ninyo, okay? Ay, sa mga nanonood pala ngayon na tuwing ganitong mga oras tayo magla-live, total ayaw nyo matulog. Yung iba kasi OFW, no? Mga ganitong oras, mga 10, 9, 10, kasi kanina 9, medyo mahina ang net. Basta mga 10, ganito tayo lagi mag-live, ha? Gusto nyo palang baragan ng gabi, ha? Ito, unahin muna natin itong yung patungkol kay Martin Romualdez. Inosente ba si Martin Romualdez? Felix, kasi testigo siya eh. Siya pa yung testigo ha. Siya yung siya yung laging binabanggit ng taong bayan na mastermind sa flood control. Pero siya pa yung titistigo dito sa isang kaso nito. Anong kaso ito? Hindi mabanta? Ito. Panoorin po ninyo itong balita na ito patungkol kay Martin Romualdez. Attorney, gano'ng kabigat yung kaso na sa tingin ninyo? Okay, so sa ngayon, we cannot speak of the details of the case, no, and along with the other evidence, kasi it's already subject of the ongoing proceedings. But what we can say right now is that we are confident in the strength of Confident daw si Romualdez na mananalo. Wow. Oo naman, hawak niyo yung batas ngayon eh. Meron bang natalo sa inyo? Pagbawal nga, para sa inyo tama pa rin. Bendalo nga eh. Mananalo talaga kayo, confident yan. Labas niyan, kasalanan na naman siguro ng mga Duterte. Di syempre, hawak ninyong administrasyon, di confident talaga kayo, di ba? our case and our evidence, and the court is the proper forum where we can, test this evidence. Asan po ngayon si Speaker? Si Speaker hindi siya nakadalo ngayon dito sa hearing, but he's fully represented by counsel. And if magkaroon or if ma-require yung kanyang presence or participation in the case, whether by the court or under the rules, he will come. Sabi po na tatapakan daw po press freedom dahil sa pagkakaili ng nasa. That one I can address, we have said it before, this is not about press freedom. In fact, Kinasuhan nila kasi binulgar ng peanut gallery ang kabalastugan ni Martin. Yan daw siguro ang ibig sabihin ng Tapos yung mga ibang vlogger ba yon ng Peanut Gallery, no? Parang iniipit na rin ata ngayon. mga tao, di ba? we encourage people, if they have anything against any person, they can report that to the authorities. But we should always follow the process. Fabricated daw po yung mga ebidensya if ever na may mag-leak ng mga messages o tungkol sa kanila, fabricated lang daw po ng NBI o ng Okay. We will not engage in speculative assertions, especially those posted in social media. We respect the court process. We trust that the court will deal with this matter fairly. And pinapaubaya po namin sa korte yung paglilitis at pagtingin sa mga ebidensya na i-present ng mga parties. ang court po ba para Di ba? Sila, nililihis nila ang issue dito na, prangko mabanta. May inexpose, bla bla bla, nag-extort sila. At the end of the day, ginagawa nila ito kasi para makalimutan yung mga maleta-maleta. Ito, lang natin ito, analysis lang natin ito para makalimutan yung maleta na parang si Martin ang dating kasi dito, si Martin Romualdez pa yung parang, aping-api naman si Romualdez. In-extort pa siya, Wow. Aping-api pa. review para po sa kaso na? Oo, syempre, yung court talaga, hindi Bakit hindi ito tinututukan ng administrasyon? Di ba? Pero sa impeachment, grabe kayo makatutok. Ha? Ay, grabe. Sa issue ni Martin Romualdez, sa flood control, Oo, kasi billion yun eh. Billion yung mga issue dun eh. Pero lahat ng mga crocs, nakatutok lahat kay VP Sara sa impeachment. Sabi ko sa inyo mga kapatid, hindi malulutas ang kahirapan dito sa Pilipinas pag na-impeach si VP Sara. Pag na-impeach si VP Sara, mahirap pa rin ang Pilipinas. Lagi niyong tatandaan yan. na sangkot si BBM, na nabanggit ni Zaldico, wala talaga silang ginagawa itong kongreso. Pero ang impeachment ni VP Sara, sobrang ingay sila. Maingay sila. yung social media, and to encourage the public to be more circumspect, mas maging mapanuri tayo sa mga nakikita natin sa social media. Because ultimately, it is the court that will decide. Will you also call on the personalities of PGM to do the same, to refrain from boosting their sentiments and support towards Of course. That goes for all, as lawyers and as parties in the case, we are all enjoying and all instructed them, not to talk about the merits of the case before the media and in social media. Okay? At full name na lang po,
Attorney Pwede pa ulit. Elaine Atienza. Elaine Atienza. Tagal mo sa Linaban ni Congress. Tapos mababalitaan natin dito sa mga mainstream. Romualdez, balitang balita. Wala na pong kasalanan. Wala na. Elaine Atienza ang pangalan ng attorney. Okay? Alright. So, ganyan talaga. Paano na yan? It's a waste of time, sa totoo lang. It's a waste of time. Na ang tunay na issue na problema ng Pilipinas ay yung flood control na hindi matapos-tapos hanggang ngayon hindi po natutugis ang mastermind. Pero si ngayon naghuhukay si yung mga kampo ni BBM, ewan ko saan ba yung may nakita akong picture pinaghahandaan na raw yung flood control. Pinaghahandaan na raw yung flood control. Sige, tingnan natin. Sino ang mastermind? Di ba? Dito na lang tayo kay Senator Marcoleta. Makinig tayo dito. Makapulot pa tayo ng aral dito sa Yan. tungkol sa nangyari sa Senado. Ito, play. Monday, ako hindi ko alam ang magiging resulta talaga because we met Sunday night yun So, Lunes kinabukasan. Okay. We were not hopeful. At least ako, kasi hindi ko naman lahat alam kung ano yung mga dynamics within. No? Basta I said to the group, kasi 12 kami So with 12, you cannot do anything much. Except for the plan B, which is supposed to, kunyari, hindi namin makuha ang 13. 12 lang kami. What we can do is to just declare all chairmanship positions. Chairman. Beka. Ganun lang. Sabi ko, wala rin yun Away-away lamang yan. Debate-debate, kasi ganyan. But you talk about the country, walang masyado para sa bansa. Tayo-tayo lang away-away. Kasi nga, can you imagine yung puro na lang awayan? Ako dito, ako dyan. I was really hoping that somebody should provide the 13th vote. No? Kaso, ako naman, pinamimili na, hindi ko nasasabihin yung isang pinagpipilian. At ang isa ay si Senator Bato. Sabi ko sa kanila, lumalalim na ang gabi. Sabi ko, uwi na ako kasi akong pinakamalayo yata rito. I do not peg our hope dito sa isa, with all due respect. Dito ako kay Senator Bato, but I am not selfish. I know the peril, I know the danger that it will take. So wala naman akong inkling na may mangyayari. Pero but I thought, sabi ko, ito lang talaga ang magbibigay sa amin ng victory, if ever. So umuwi na ako, sa pag-asa ko na 12-12 lang talaga. Until, surprise of all surprises, bigla siyang dumating na talagang yung pag ganun yung ganun. Kaya ako unang nakatayo napayakap pa ako sa kanya because I was not really expecting that. Kita nga, sir. Yun ang nangyari. So, Hinahabol pala siya. duguan nga, sir. Yung pag ganun niya sa akin, yung ganun niya. wasak itong, talagang bakbak ito may rin dito, dalawang niya. Saka niya, in trying to dispel. Struggle siya. Oo. Sir, nung shooting incident, nandun pa kayo sa Nandun Senado? ako because we were made to stay a little bit longer. Sabi kasi ni SP Alan, guys, if you can still stay, kasi I was informed that the articles of impeachment is already being, is on the way, yung magdadala sa atin. O sige, sabi namin, hintayin natin. Kaya so, para ma-brief na rin tayo. Yung staff. Tapos yung minority, umuwi na. Umuwi na sila. One out to go about this initially. So nandun kami. Dumating Umuwi na yung mga yung sa amin, minority. yung wife ni COMELEC Chairman George Garcia. Siya, stop siya doon Oo nga pala. O di nag-uumpisa pala. Nag-uumpisa na gano'n na. Ano ba yun? Akala ko yung Fireworks. festivity na may... Firecrackers. Mga fireworks. Kasi parang malapit ano. kayo sa mall. Tapos isa pa ako sa pusyoso na ginanong ko yung curtain. Nandun kami sa office ni SP sa second floor. So ginanong ko. Nung merong nagsabi pala, may namamaril, sabi ni Senator Pia, hey, stay out from the window. So umupo na lang ako. Sabi ko, maraming pagkain naman, kakain muna ako kasi mag-alas 8 na ang gabi. Yun ang nangyari. So, puro minority lang po yung, majority lang. Majority. Puro kayo lang po yung nandun, sir, no? Wala po yung minority. Kasi pagka majority caucus, siyempre hindi na rin sila Caucus pala yun, sir. It was supposed to be originally all members caucus. Kaya lang it turned out to be majority na lang. Dahil nga mayroong mga ibang dynamics na pag-uusapan. That includes the Chairmanship. hindi pa yon yung impeachment kasi para yung magbi-brief muna. Yes. So pero ang nakakapagtaka doon nung bago kami mag-briefing,
tumawag na yung mga staff ko. Usually kasi sa Senate, pag yung senator nandun pa, yung mga staff nandun pa rin. Oo. So ako, I try to Iwan yung maintain na sana, wag akong magtagal. Naawa naman ako sa mga staff ko. So sabi ko sa kanila, baka magtagal to. Yes sir, okay lang. Sabi nung, siguro mga 7:10, 7:15, tumawag sa cellphone yung isa, yung head ng legis namin. Na-detect ko kaagad sa boses niya na medyo nanginginig siya. Sabi ko, what happened? Sir, pinaalis at pinauwi na po kami. Sino? Basta po may tumawag dito na kasi po, I think Senator Bato, sabi niya, was unable to get the TRO. So, baka ngayon po pipilitin ng NBI na ang dami na pong NBI doon sa kabila. So, may nagsabi po sa amin, magsuwi na. Kasi sige, umuwi na kayo. Sabi ko, ako, thinking na, ano ba ito? Hindi ko pa rin alam kung ano Pero nangyari. prior to the shooting po yung sinabi nyo na tawag ng staff nyo po. Oo, prior to that. Kaya may idea na po sila na may Nung tinatanong ko, mangyayari. sino nag-CR? But ako, hindi ko nga alam. So, somebody must have told them na, umuwi na kayo. Wala man akong gustong isipin na Grabe, yung kabila ang nagsabi nun. But, sino magsasabi na itong kabila? Wala naman kaming alam. Well, chairman kayo ng dalawa. Sabi nga ni ni Period, pinagbibintangan daw sila. Nung mga time na yun, nung pinanonood ko yung mga video, yung live ni Sir Peter Cayetano, ni Pia, di ba magkasama sila noon, yung mga nag-live, wala naman dong namimintang na yung minority ang may kasalanan. Ang sinabi lang ng mga netizen, umalis. Sila yung wala doon nung nangyari na po yung insidenteng yon. Pamimintang ba yun? Di ba? Hindi naman pamimintang yun. Kaya nga medyo mainit ang ulo ni Period. Dalawang committee ngayon, Justice tsaka Public Services. So, inatanongin ko, bakit Ay, sa mga hindi pa nakakapag-like, pindot na po kayo dyan. Madali lang, ang lapit-lapit lang ng like. Like lang po. Salamat. hindi kayo sa DRC? Tumanggi daw kayo. Yun ang lumalabas sa social media. Hindi naman. Sabi ko, I defer to the better judgment of the Senate President, knowing that the VRC is still undergoing a process. Kasi, alam mo, aminin man nila o hindi, ito yung pinakahihintay nila. Kasi ang daming mga usap-usap dyan. Hindi kayo magtatagal dyan. So, somebody floated that idea na ganito. So, I believe na yung judgment ni SP Alan, sabi ko, ikaw nang bahala dyan. It's your decision. Sabi niya ganun. Sabi ko, Na-disappoint ba kayo, sir? no, Not at all. Kahit na halimbawa, member lang ako doon, really, Trixie. Gagawin ko pa rin yung Wait lang, Lola Meg, ba't mo tinanggal yung iyong message, no? Hindi ko na rin matanda, no? Adel Wisa, shout out ha. gusto kong gawin. Wala namang... Hindi kailangan, Chairman. Hindi ako kailangan maging chairman. Siguro magbabago lamang doon. Siguro yung agenda natin, kung yung mga Ayaw. priorities lang. Pero nanatili pa rin kayo Binago mo lang pala, okay? yung active kahit hindi na kayo chairman nun eh. Nung right after, So, wala na nagka-shake out. wala na nga ako doon. Nasa minority na ako. Pero nakita nyo naman, hindi Yes, naman Hindi ako... ba kayo tumigil? Hindi ako Hindi tumigil nyo talaga. Di lalo na ngayon. Di lalo na ngayon. Yes. Pero sir, you were talking about the dynamics kanina di ba? Ano po ba yung dynamics ngayon talaga sa Senate? How different is it? Kamusta No, naman? from the Hindi ko- previous leadership. Hindi ko alam how the events will eventually unfold. You must realize that this is the only takeover so far. Correct me if I'm wrong, Trixie, but this is the only takeover that has no blessings from Malacanang. Ay, oo. Nawala si SP Migs, nawala si SP Cheese, Ayan. hanggang sa ngayon nawala si SP Andy, nawala yung... Puro, alam nila yun eh. Puro Ito surprise po, you're saying na ito talaga supported. came also as a surprise to Malacanang. Oo, kasi nga sa ngayon, ang alam ko, wala namang basbas si SP Alan sa Malacanang. I believe correct. Malacanang. Pero sino ba yung nagsabi nun? Sabi hindi ako nagsabi utos daw talaga ba yun ni BBM? Oy. Pero nangamusta si BBM, di ba? At hindi raw yun gawa ng gobyerno. Kaya has in mind for somebody else, no? Kaya lang. Kaya nga nangyayari. Ano magagawa natin? Kaya minuminuto parang akala mo, tatagal ba kaya ito? Ganyan. Sir, bilang chairman ng Public Services, ano yung priority bills natin? Ang laki kasi niyang sinasakop niyan. Ang gusto ko sana, makita ko muna lahat yung mga nakalatag. Kasi, nandyan yung... actually, malaking ano talaga yan. Ang daming... From transport to water. Oo, Di ba? Ang andyan laki na. ng sakop ICT, nyo. mga utilities. Marami talaga yan. Kaya gusto kong aralin yung priorities. Kasi, ang pinag-uusapan dyan, ang daming mga batas na magaganda tungkol dyan. Karaniwan, yung batas na ipasa namin. Pero sa implementation, sumasablay doon eh. Sir, halimbawa, yung electric vehicles, may tulak ang Malacanang, priority daw ang EV. Hindi ko alam, sir, kung napag-isipan nila ng maigi yun.
Ano sa tingin ninyo? Nakita niyo na ba yun? Ang dami, oo. Ang problema, puro ganun lang. No? Yes, sir. Puro start. Kumbaga sa kotse, alam mo, pag in-start mo yung kotse, bago ka magpatakbo, alam mo na yung plano mo, saan ba ako pupunta ngayon? Reactionary po. Minsan. Hindi, yung gusto lang, start lang gano'n para may makita na merong napasimulan. Pero sa katotohanan yan, ang pinag-uusapan natin, paano mo palalakarin ito? At ilan ang sasakay na tao dito na may benefit dito hanggang sa makarating ka sa direksyon na pinupuntahan mo. Wala. And that will not be covered by the implementing rules and regulations. Isa pa yan. Kung minsan nga, IRR, implementing rules, hindi ko malaman. Minsan ito yung mother law, this is the enabling law. Akalain mo naman may papasok pang, may ilalagay dyan na, ewan ko, minsan, No, taliwas sa batas. corporate interest na yun. Sasablay dun siya sa mother law. Bilang si Trick, abogado ka ba, really? Hindi po. Si Trick, alam niya to na yung implementing rule, dapat talagang swak siya dun sa Yes. mother law. It cannot go higher than the Kaya law. nga po enabling, di ba po? Kaya nga, parang ang kanyang function mapabilis lang ang implementation. Pero hindi siya dapat Tumaliwas. ano doon, hindi siya dapat na sobra doon sa nilalayo ng batas. Or taliwas. O taliwas, ganyan. Pero sir, parang dumami. Ibig sabihin nun, marami ang oversight committee hearings natin pagka may mga naku. nahuhuli tayo ganyan. Halimbawa na lang. Eh, may 2 years na lang. Napagod na agad si sir. Halimbawa na lang, yung energy. Ano? Yun. Yung energy, nung kami pa nila SP Cheese, sabi ko, pwedeng bigay nyo sa akin yung energy kasi I have twin bills na inaakala ko na talagang pantulong yun. Yung una, gusto kong alisin lahat yung mga ayu-ayuda. Napakarami niyan eh. Meron kang AX, meron kang tupad, meron kang maip, naging maipip na ngayon, meron kang purpose. Ang dami nun. If you total all the ayudas in 1 year, alam mo, mag-a-average na ng 250 billion pesos Grabe. per year. Sabi ko, sa dami ng mga social and economic interventions na yan, wala namang study na talagang nagpapatuloy na yung targeted population ang kinapupuntahan yan. At kung nagkakaroon ng difference sa kanilang buhay. Ang maraming instances na nakikita namin, yung corruption Yes, within the system. Correct. Merong exclusion error sa listahan, merong inclusion error, Yes. hindi ma-verify si ganito. So katapos-tapusan, hindi talaga natatarget yung Yung kailangan population yan. that the ayuda is supposed to achieve. So sabi ko, palitan natin yan. Kaya meron akong binigyan. Lahat ako ng lahat ng households na nagkukonsume na no less than 200 kilowatt hours per month, yan ang subsidized, pababa. Correct. Regardless of kung senior o hindi. Basta na, wala na yung ayuda ngayon. So, magkano lang yan? Sabi ko, baka hindi pa umabot sa 100 Kuryente. billion yan. Tapos walang Nakatipid ka ng pangalan. 100. Di ba, sir? Walang Nakatulong. pangalan, Wala, walang because, patronage households. politics. Kasi targeted siya eh. Ang matatarget dito, about 5 million poor households. So ranging between 25 to 30 million poor Filipinos. Walang corruption because direkta sa kanya. Correct. Wala ng EPAL because subsidized, direct Systematized subsidy. na. Oo. Kung minsan baka maganda pa nga na walang pangalan eh, di ba? Kaya Kasi gusto at ko least makuha yung objective ka. energy. Oo, mas objective ka. Ngayon, yung energy, yung law, yung EPIRA, kung mapapansin mo, Yun na nga. meron siyang JCEC na tinatawag. Ito yung Joint Congressional Energy Commission. It's a powerful commission. Combined dito yung House of Representatives and the Senate. Dito pa lang meron ka nang makukuhang mga reforms kung talagang tutusin na hindi man lang na-activate. Sa ngayon magwa 1 year na kami. It has not been activated. Ito ngayon ang ipapaalala ko sa kanila. And the other measure, yung inaalis ko yung 12% pat. Ang kumakalaban sa akin yan is DOF. So, bata yung pinadala nila. So, next time sabi Naalala ko lang sa Japan, ang baba ng tax nila. No? ko, we will meet again. I want you to prepare a simulation because I have a simulation. Bakit nila tinututulan yung tax? Mas maganda nga yan para makaginhawa po sa Pilipino. Kahit maliit na bagay, di So, ba? gusto ko ganun ang mangyari. So, meanwhile, sa Justice Committee. Grabe, ang galing ano sa naman tingin ulit, ninyo? Ano yung haharapin? Sa justice, kung hindi mapupunta sa Blue Ribbon yung mga nangyari, I want to investigate. Ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng Senado. Palagay mo lang na valid yung warrant of arrest ng ICC. Na sa aking palagay ay hindi talaga valid. Kailangan ba namang pasukin ng House of ang Senate? Senate. Oo. At ang nakakabahala dito, nung magkakausap-usap kami, immediately after the takeover, kakausap kami nila na SP Soto. Sabi ko, Chief, nung mga akong sineserve ang warrant of arrest, pinakita sa'yo yung kopya. Hindi, sabi niya. Hindi mo nakita. Hindi, sabi niya. So, sa naisip ko lang, ba't mo sinabi na makipag-coordinate kayo sa OSAA? Aray, Do huli. you think it is lawful to implement the warrant Huli. of arrest order within the premises of the Senate?
he could have said na, wag naman dito. Do not desecrate the grounds of Congress, of the Senate. Sa labas na lang kayo. Bahala kayo. I have nothing to do with that. I'm the President of the Senate. I need to protect the dignity and integrity of this institution. Yun lang naman ang expectation ko. So, nung sinabi niya na, okay, you coordinate with the OSA. Senator Bato is an incumbent senator. Without even looking at the validity, whether it is valid or not, gagawin mo kagad yun. Yan naman. Sir, yung kanina na mention ninyo, di ba, na nung nandun kayo sa bintana, nung may narinig kayong putukan, sinabi ni Senator Pia, huwag kayo sa bintana. May idea po ba si Senator Pia of what's going on? Wala, nandun kami kasi sila. Ang unang ginawa nila, di ko alam kung sinong naunang tumawag, Senator Ay, wait po, dyan po sa comment chat, no, live chat, meron po diyang parang ano bang tawag dito? Parang survey ho natin yan kung araw-araw tayong magla-live. Ayan po, Duterte pa rin o BBM pa rin, yo? Para po i-record ho natin yan, mga kapatid. No? Malapit na rin mag-election kung mag-election. Loren o siya, tinawag nila si NBI Director Matibag. So, naririnig ko kasi magkakatabi lang kami, tsaka malalakas ng boses, may nine-nervous na rito. Sabi niya, may mag-ano rito, ba't merong NBI dito? May ganito, ganyan-ganyan. Ano, pwede ka bang pumunta rito? Ma'am, sabi niya, wag mo ako sigaw. So, nagkaroon ng yan lang ba sasabihin mo sa akin? Na huwag kami sigaw. Hindi mo ba nalalaman kung ano nangyayari? Do you have an idea kung ano yung nararamdaman namin? Anong gusto mong gawin nila, no? Ma'am, ano po kasi ma'am, ganito. Nagkakagulo na nga eh. May tension ngang nangyayari. Anong gusto mo? Di ba? Siyempre, wala man kami alam. Nag-focus lang kami. Actually, sa vlog yun no? Sa vlog ni Senator Cayetano, ni SP, nakikita natin si Senator Pia sa background, na talagang takot na takot siya. And she was concerned not only for herself, but also for everyone. Mas malapit kasi tsaka yung staff niya. Pero sir, nasa second floor kayo nung nagmi-meeting. Doon sa- So, rinig sa office. ninyo. Naririnig namin, kaya nga ako nakiusyoso rin sa bintana. Sabi- Stay away from the window, please. Sabi pa niya. Kasi nagpanik na siya. Nagpanik na rin eh. Ang sinasabi sir ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment. Anong, ayun na yung reaction ni Lahat na i-coconut. As I told you, net 12 kami. Si Bato, Ito na nga mga Ay, ayan na natapos na mga kapatid. Palakpakan po natin.